Okay, hello. Good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello sa inyo lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa isang tanghali. Tanghali kasi. No? Tanghali ng review and unbox na ni-request ng ating mga Airsoft from different provinces. Okay? Ngayon mga Airsoft, ini-invite ko kayo na halimbawa gusto niyo magka airsoft, no, pero unang-una malayo kayo sa amin. Lahat ng paraan meron tayong shipping, di ba, at meron tayong walk-in. Okay, tapos syempre meron rin tayong shipping via courier yon, di ba? Ayun. Meron rin tayong COD na tinatawag. Kung nandyan ka lang sa North Luzon, South Luzon, East area, kayang-kaya namin yun, no? Ang North Luzon kasi is, nasasakupan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Bataan, and Nueva Ecija, and some part of the Pangasinan. Okay? Ang South Luzon naman is Cavite, Laguna, and Batangas. Ibig sabihin, kahit nasaan ka dyan sa area na yan, kahit nasa dulo ka ng Batangas, dulo ka ng Cavite, Ternate, ano pa ba to? Imus, Naik, Silang, kahit nasan ka, pwede ka namin puntahan. Okay? Tapos isa pa mga airsoft, no? Nasasakupan din namin yung mga east area. Ano ba yon? Mga Morong, Tanay, Taytay, Antipolo, di ba? Teresa, Baras, Cardona, Cainta, Binangonan, lahat ng Rizal area, Pila, di ba? Pililya, tapos Halahala, di ba? Nararating namin lahat 'yan, huwag kayong magtaka, no? Kaya pwede namin kayong punta. Kumbaga, hindi hadlang mga ka-airsoft, no? Hindi hadlang yung location mo para hindi ka maglaro ng airsoft, no? Napakasarap maglaro ng airsoft, especially mga ka-airsoft kung ikaw yung tipo ng tao na adventurous. Okay? Yan. Kahapon, nag-COD tayo, biglaan, gabi na, no? Diyan tayo sa Deparo, Caloocan, BF Homes, Deparo, Caloocan. Kaya lang mga ka-airsoft, no? Hindi ko naman na-live, kasi bakit hindi ko na-live? Nakakapanghinayang, no? Yung hindi ko na-live kasi brown out dun sa area. Brown out dun sa diniliveran namin. Brown out dun sa ka-airsoft natin. Wala akong magawa, unang-una, weak pa yung signal kasi syempre nasa loob ng bahay. Tapos, brown out. Kaya, gustuin ko mang i-video or i-live, wala. Negative, no? Pagpasensyahan nyo na po, kagabi hindi ko na i-deliver sa inyo, sa inyong mga bossing ko, yung first hand information ng ating ka-airsoft, no? Ayun, Sir Elmer de la Cruz, maraming salamat po. Deparo, BF Homes, Caloocan City. Salamat po sa pagtangkilik nyo sa airsoft natin. Maraming salamat at sa patuloy ninyong pagtitiwala sa amin, no? Dito sa Big Man. Maraming salamat po, okay? Tapos, nasa na ba tayo? Yun nga, ngayon review and box tayo. Grabe, no? Kaganda ng mga unit, no? Okay, the Every Man's Dream, the Shadow 2. Grabe, talagang ano yan, talagang sikat na sikat ang CC Shadow, pagdating sa mga airsoft player, no? Ganito mga airsoft, isa pa, meron lang akong konting paalala sa inyo. Halimbawa mga airsoft, no, paano ba sabihin to? Meron pong problema yung unit nyo. Okay? Pag meron pong problema yung unit nyo, kailangan mai-address ASAP, di ba? Siyempre, kahit ako, halimbawa meron problema yung binili ko, di ba? Gusto ko ASAP ma-address, di ba? Yun. Ngayon po, ang pinakamagandang gawin nyo is tumawag po kayo sa amin. Basta yung unit niyo may problema, tawag po kagad kayo sa amin, no? Pag tumawag po kayo sa amin, ma-address natin ng mabilis yan. Masosolusyonan natin. Maaano natin. Kumbaga, magagawa natin ng paraan kung ano dapat ang gawin, mapag-uusapan natin. Okay? Pag meron kayo problema, tawag po kagad kayo, ha? Wag niyong baliwalain kasi
naiintindihan ko yung, sinabi mo ba, Rolling, eh? Naiintindihan ko po yung kagustuhan ninyo na ma-repair agad yung unit, di ba? Naiintindihan ko yun kasi bilang isang user, player din, gusto ko magawa agad, di ba? Alam ko kayo ganun din. Alam ko gusto nyo na masolusyonan agad yung unit. Okay? Kaya mga Kairsoft, basta may problema, walang ibang gagawin. Tawag ka agad kay Bigman. Okay? Masosolusyonan natin yan. Okay? Ngayon po, unit ng ating mga Kairsoft, Luis De Guzman of Asingan, Pangasinan. Ito si Sir Luis De Guzman, ano to? Taga Asingan. Hello po, shout out po sa mayor ng Asingan, Pangasinan, Mayor Carlos Lopez Jr. at saka si Madam Mayora Cheryl Lopez. Okay, no? Mga ka-airsoft natin yan, sila mayor, no? Pumunta tayo sa bahay nila, pinakain tayo, tapos kumuha sila ng airsoft, nag-demo tayo, nag-test fire tayo dun sa kanila, di ba? Ayun. Kaya, ayun, no? Maraming salamat sa iyo, Mayor Carlos Lopez Jr. Okay, na? Ayan, mga ano yan, mga mababait yan sila, Mayor, sa totoo lang, no? Mga down to earth. Nakita ko yung pamumuhay nila, simple lang, di ba? Simple lang, maayos, tapos magagalang, malumanay. Hindi sila mayayabang, no? Ang ganda, ang sarap nilang bisitahin. Shoutout po dyan sa mayor ng Pangasinan, napakababait po niyan, no? Yung pamilya na yan. Ano, pinauwian pa kami ng mais, di ba? Pinadalan pa tayo ng mais no? Okay, anyway po, maraming salamat po, no? Luis De Guzman of Asingan, Pangasinan, yung unit niya, the GP1799, the modern version of the Glock series. I'm not saying na Glock series to, no? Pero modern version to. What is good and special about this, malalaman ninyo maya-maya konti. Okay? Then, shout out, Bong Domandon of Santiago, Isabela. Hello po, shoutout po sa iyo, Sir Bong. Ito po yung unit mo, the Sisay Shadow, the Everyman Stream, the Shadow 2. This is the Sisay Shadow Gray. What is good and special about this? Malalaman mo po maya-mayang kaunti. Okay? Napakaganda nitong unit na to, Battleship Gray, pang competition grade, all upgraded. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano ang pinagkaiba nito doon sa mga ibang unit. Bakit tama at bakit hindi ka nagkamali sa napili mong ito. Okay? Okay. Yan ang ating i-review and unbox sa araw na ito. Okay? Mga Kairsoft, konting paalala lang, no? Pag ikaw naghanap ka ng unit na budget meal, pag ikaw naghanap ka ng unit na mumurahin, tatandaan mo to, ha? Lagi mong tatandaan to. Yung mumurahin na unit, dapat alam mong i-manage yung expectations mo. Okay? Lagi mong tatandaan na yung murang unit, hindi niya kayang tumindig, hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang pantayan man lang ang level ng mga high-end unit. Okay? Tandaan mo, pag naghanap ka ng budget meal, bakit ba naging isang budget meal yung unit? Nagiging budget meal yung unit kasi ibig sabihin, tinipid sa materyales, tinipid sa quality. Pag tipid sa materyales, tipid sa quality, expected mo na mahinang klase. Di ba? Katulad na lang nito. Mas mamahalin itong Sisay Shadow kaysa dito sa unit na to. Okay? I'm not saying na pangit to, ha. Kaya lang, talagang full pack talaga ang mga Shadow. Okay? Tignan nyo itong unit na to. This is the Sisay Shadow 2. Capable siya of 12 kg. Gas yun. Capable siya of 14 kg. Types of gas pa rin yan. Capable siya of CO2. Tatlong klase ng pinakamalulupit na gas sa ating henerasyon ang kaya niyang dalhin. No? Pwede mong gamitin dito yun. Okay? While ito, isang klase ng gas lang. 12 kg lang. Again, I'm not saying na pangit to. Okay? It's just that mas maganda talaga to. Okay? Yan. Lahat ng klase ng gas pwede rito. At isa pa. Isa pa sa katangian nito,
Purong bakal, full steel siya. Okay? Yan. While ito, hindi to purong bakal, all alloy to. Yan ha. Kung mapapansin niyo, yung baba niya hard polymer. While ito, talagang full metal. Tapos lahat ng internals niya, lahat ng laman loob niya, full steel. Okay, 'di ba? Kaya expected mo na mas mahal to, then yet mas maganda ang quality nito compare mo into this. Okay? Again, sa mga meron nito, hindi ko sinasabing pangit to. It's just that mas matikas to kesa dito. Kumbaga, ipinagbangga lang natin, kinumpare lang natin kasi parehas 9mm to. 9mm to, 9mm to, parehas sila. Kaya pinagbangga lang natin. Okay? Yan. Kaya, yan, maliwanag yan mga ka-airsoft ha. Ano lang ha, no? Hindi pangit yung isa, pinagbangga lang natin kasi parehas silang 9mm. Okay? So, unahin muna natin, no? Yung unit ng ating ka-airsoft, Lewis. Parang mali ako. Okay. Unahin pala muna natin yung unit ating ka-airsoft, Bong Dumandon of Santiago, Isabela. Okay. Ang unit niya is the GP1799, the modern type of Glock to. Okay? Ano to? Kumbaga, kung merong 1911, nagkaroon ng 2011. Ito, kung merong Glock, nagkaroon ng GP1799. Glock Perfection 1799. Ibig sabihin, GP, Glock Perfection, then 17. Okay? Okay. What is good and special about this? Kung makikita nyo itong unit na to, out of the box upgraded na. Nakikita nyo, naka front optic, naka rear optic, naka magwell pa. Okay? Meron lang downside itong unit na to. Itong unit na to, hindi siya pwede sa mga taong maliliit ang palad. Hindi siya pwede sa babae, mahihirapan kung maliit ang palad. Hindi rin siya pwede sa bata, mahihirapan lalo na mga bata, maliliit pa ang palad. Okay? Kaya nilang hawakan, pero magkakaroon sila ng problema on pressing the grip. Hindi proper, hindi standard yung grip, no? Yung trigger pala, sorry. Kasi, mataba, antimano, mataba kasi ito eh. Ang taba-taba niya, di ba? Para to dun sa mga shooter, dun sa mga tao na malalaki ang palad. Tulad ko. Eh, no? Kung mapapansin niyo, ang pinaka-proper kasi, yung trigger dapat nandito sa unang gilid ng daliri mo. Hindi pwede na sobrang laki, nakaganyan naman. Sa pangalawang gilid, hindi pwede. Hindi rin naman pwedeng nakaganyan lang, yung konti lang yung nape-press mo. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng ganyan, hindi rin pwedeng ganyan. Kailangan ganyan lang. Sa unang gilid lang ng daliri. Okay? Ayan. Ito kasing unit na to, mga ka-airsoft, actually, nasa mid-class level to. Pwedeng pang daily pistol, pwedeng pang practical shooting. Okay? Pero syempre, don't expect too much sa kanya. Kasi, kahit anong mangyari, Glock pa rin siya. Kita nyo, same as the Glock, internal ang hammer niya, nasa loob. Wala siyang beaver tail, walang hammer dito, wala rin beaver tail dito. Very minimalist, di ba? Nasa loob ang hammer assembly niya. Same as Glock nga, okay? This unit is equipped with a single fire mode only. Wala siyang rapid fire. Yun ang nagpatikas sa kanya. Okay? Just imagine yung ganitong unit gagawing lalagyan ng rapid fire. Medyo magiging kengkoy. Pero dahil nga wala siyang rapid fire, yun ang nagpatikas sa kanya. Napakasarap niyang hawakan, mga ka-airsoft. Balancing. It is because naka-hard polymer pa rin siya. Same as Glock pa rin. Diba? Ano pa ba? Meron siyang rail. Okay? Meron siyang rail dito sa baba na pwedeng lagyan ng mga laser. Yung laser upgrades po yun, no? Salt separate yun, pwede rito sa baba yun. Nilalagay po rito yun. Okay? Ayan. Ito yung unit natin ka-airsoft. Bong Dumandon of Santiago, Isabela. Review and unbox. Tapos na. Demo and test fire na natin. Okay? Number 1, this is the magazine. Ang magazine, 27 plus 1. So, total of 28 rounds. Okay? Kung sa 2011 may high kappa, ito na yung pinaka-high kappa ng Glock. Kasi ang Glock talaga wala namang single stock or low capacity magazine, no? Yan. Kumbaga, ito yung katumbas ng high kappa. 27 plus 1. So, total of 28. Press the valve. Pindutin ng valve para mag-open. Saka natin i-sprayan ng gas. Okay. After that,
taob natin dito sa ilalim. Ayun. So, may gas na. Ay, may silicone na, dalawa. Kunin natin yung unit. Itong unit na to, number 1, kailangan nilalagyan sa ibabaw. Oh, by the way, mga ka-airsoft, naka-gold barrel yan. Nilalagyan sa ibabaw. Okay? After sa ibabaw, nilalagyan sa nozzle. Kasi, ilak manually. Lagyan natin dito sa nozzle. Spray lang tayo. Okay? Then, release, hatak. Then, rest. Huwag na nating ibababa to kasi mga ka-airsoft para hindi mapudpud yung angle dito. Okay? Pag kasi binababa natin to, kumikis-kis sa slide, eventually, yung letter L nagiging letter C. Ibig ko sabihin, nabibilog, napupudpud. Then, magkakaroon kayo ng problema sa pag-open slide on the future. Putok ka ng putok, hindi na siya nag-open slide kasi hindi na siya kumakawit. Okay? Kaya iwasan na, halimbawa nakakasa, naka-open slide, di ba? Ganyan. Huwag na natin ibababa to. Hatakin mo na lang to. Pag hinatak mo to, kusang bababa yan. Ayan. Okay? Tapos, ang Glock, siguraduhin mo lagi mong pine-press ang trigger kasi wala siyang hammer dito. Hindi mo siya malalaman kung naka-rest na siya. No? Para sa mga newbie, ako kaya kong malaman kung nakakasa, kaya kong malaman. Pero pag sa mga newbie, hindi nila alam na nakakasa pala, delikado. So, kailangan lagi i-re-rest. Hindi pwedeng itatabi yung unit ng nakakasa kasi masisira po siya. Okay? Ngayon, itong unit na to is naka-fine tuning, naka-trigger job, hindi po siya naka-fix outer barrel, pero naka-hop-up rubber po siya. Okay? Ngayon, upside down, then press down. Lalagyan natin yung unit 2 seconds lang. 1, 2. Bakit nilagyan natin ng 2 seconds lang? Kasi mga ka-airsoft, kaya natin nilalagyan ng 2 seconds, it is because upgraded naman po yung unit. Pag yung unit hindi po naka-upgrade, lalagyan mo siya 5 seconds. Okay? Ngayon, pag yung unit hindi naka-upgrade, mas malakas ka sa gas. Pero pag naka-upgrade yung unit, mas matipid ka sa gas. Atake natin ito pababa, then place your other thumb here, then dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo mga ka-airsoft. Okay? Halugin po natin sideways. Dagdagan natin. Okay? Ayan. Yan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Okay? Huwag malikot ang video. Pasok. Asa. Ready to fire. Mga ka-airsoft, this is the GP1799, the modern version of the Glock series. Firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Ayan. Lagi ko pa rin, hindi pa rin ako nagsasawa na turuan kayo tuwing itatabi ninyo yung magazine ninyo. Unang-una nyo gawin, punasan siya ng malinis na basahan to wipe those excess oil. Make sure walang bala na nakalagay at make sure dapat walang lamang hangin. Okay? Pasingawin. Okay. Yung iba sinasabi, sabi raw sa kanila ng dealer nila, mag-iwan ng hangin. Hindi ko kontrahin yon, pero dito sa Big Man, ang sasabihin ko sa inyo, dapat walang lamang hangin. Okay? Dapat walang lamang hangin. Dito sa Big Man, ang dami nating naka-display na pistol. Nasa 150 different types of pistol. Lahat walang hangin. Okay? Yung unit, pag dumarating sa Pilipinas, galing Taiwan, galing iba't ibang parte ng mundo, galing India, US, Japan, lahat dumarating walang hangin. Okay? Kaya yung unit, hindi dapat yung magazine, hindi dapat nilalagyan na tinitirahan ng hangin tapos itatabi mo ng may hangin. Okay? Yung engineer na nag-design nito, na gumawa nito, hindi niya sinabi at never siyang nag-advise na pag itatabi niyo na dapat may hangin. Okay? Yan ha. Yung engineer na gumawa nito na nag-design nito, sinasabi niya,
itabi ng walang hangin, pasingawin. Kaya yun ang sinusundan natin. Okay? Mas papaniwalaan natin yung engineer na nag-design nito, na nagsabing dapat walang hangin or nagsabing hindi dapat tinitira ng hangin or whatever, mas papaniwalaan natin yon kaysa dun sa haka-haka. Okay? Ang Pinoy mahilig sa haka-haka, ang Pinoy mahilig sa pasa-pasang kwento. Okay? Again, mas papaniwalaan natin yung engineer na nag-design nito, na gumawa nito, nung sinabi niyang dapat walang lamang hangin pag itatabi. Kesa doon sa kung sino man na naka-discovery lang. Okay? Itong unit na to, ready for packing and ready for shipping, dapat walang lamang hangin. Pinapasingaw. Okay? Tandaan nyo, dito sa Big Man, ang daming display ng airsoft. Lahat walang hangin. Okay? Hindi nagkakaproblema. Unit ng ating airsoft, Bong Dumandon, Santiago, Isabela. Okay, next unit natin. Next unit for the main event for now, no? Okay, next unit natin is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. What is good and special about this? Sinabi ko nga kanina, full steel mula full metal mula ulo hanggang baba. Full steel internals. Ang pinaka the best dito, this is a competition grade unit. Mabigat siya, matindi, feel na feel mo na solid, lahat nandito na. Okay? Number 1, itong unit na to, out of the box, walang upgrade. Okay? Pero dahil dumating dito sa Big Man, in-upgrade natin. Number 1, naka-fix outer barrel. Hindi na kumakalog yung barrel niyan. Hindi lahat ng CC naka-fix outer barrel, ha? Ang blue and gray hindi naka-fix outer barrel. Ang naka-fix outer barrel lang na dumating sa Pilipinas, yung orange. Ganun pa man, ini-improve pa rin natin. Ito, hindi ito naka-fix barrel nung dumating, pero ngayon naka-fix barrel na siya. Okay? Fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, at saka naka-hammer protection pad. Yun ang upgrade nitong unit na to. Okay? So, napakaganda niya, napakasarap, talagang trusted na unit. Again, nung dumating sa Pilipinas to, hindi upgraded. In-upgrade natin, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hop-up rubber, and hammer protection pad. Ang karga nitong upgrade, 5. Okay, yan ha. Ngayon, syempre, hindi tayo nagpapabaya, lalagyan natin ng silicone oil. Yung 2011, nilalagyan sa gilid, sa slide stopper. Ito hindi. Sa nozzle lang. Kung yung Glock, 2. Kung yung yung Sig Sauer, 2 ini-sprayan. 2011, 2. 1911, 2. Ito, isa lang. Isa lang. Nozzle lang. Okay? Rest. Ngayon ito. This is the magazine. Sa magazine, halos lahat ng magazine, 2. Isa sa output valve, isa sa inlet valve. Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim. Ngayon, lalagay tayo ng hangin. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg, pwede rito sa unit na to. Lagyan natin siya 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Nilagyan natin siya 2 seconds. O, man bakit 2 seconds lang? Kasi po, yung unit po upgraded. Okay? Request na ng ating ka-airsoft, i-chrono test down natin. Okay? Para mapagbigyan, syempre, bigay natin yung gusto ng ating ka-airsoft. Lagyan natin siya ng 0.20 grams na bala. At tandaan nyo, pag magkokrono kayo, always 0.20 grams na bala. Huwag kayo magkokrono ng 0.25 kasi hindi nyo makukuha yung accuracy ng krono na gusto nyong malaman. Okay? Then, lagay tayo ng bala. Ito kasi 0.30 grams ang ginagamit ko rito sa shop. Okay? Pump lang. Okay. Hindi ko na ganang pupunuin. 27 plus 1. Pasok. Pasa. Ready to fire. Normally, ang FPS nito is 300 to 320. Ganun lang ang FPS ng isang CC Shadow. Tignan natin kung ilang FPS. After ma-fine tuning, ma-trigger job, ma-hop-up rubber, na-upgrade, firing! Oops.
Wala? Wala. Tsaka ano naman. Ganda kong point 20. Lagyan pa natin ng gas. Mukhang walang pumasok na gas. Upside down, then press down. Ang hirap po, bumaluktot kasi. Yan na. Ayaw po. Okay, anyway. Sana umubra. Firing. Wala. 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 Sira na naman. Sira na talaga itong corona yata natin. Okay, pagpasensya nyo ng mga ka-airsoft, no? Hindi pa tayo nakakapagpalit ng chrono. Okay. Big Man, ICS, wala po kami niyan. Wala po. Check nyo po sa Google Drive namin, yung nasa Google Drive namin, yun po yung available unit namin, okay? Yan pong hinahanap nyo, wala po yan. Okay, mga video. Okay mga airsoft, this is the CC Shadow 2 Battleship Grey Series, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Firing po tayo. Oops. Dali. Nangyayari dito. Okay. Tuloy mo, cut mo na lang. Ulitin ko? Ulitin natin. Ikaw. Okay. Okay mga ka-airsoft, this is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Battleship Grey version, firing. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. So, napakaganda ninyo. Ay, meron pa natira isa. Okay. Napakaganda ng unit. Napakasarap gamitin. Talagang mag-e-enjoy kung sino ang gagamit nito. Okay? Iba talaga ang performance ng Shadow. Nakita niyo yung putok niya, no? Napaka-accurate niya. Talagang napakasarap gamitin. Talagang hindi ka magsisisi, no? Pag ganito yung quality ng mga unit mo, talagang never ka magsisisi, no? Big Man, clock 17 yung naka-upgrade po. Magkano? Hindi po siya clock. Yung clock po is relos. Clock. Hindi clock. Glock. Glock po. Glock. Letter G po. G. Hindi po letter C, ha? Letter G. Glock. G-L-O-C-K. Hindi po siya C-L-O-C-K. Okay? Kinorek ko lang po kayo, bossing, para po sa susunod, alam nyo na po. Okay? Christopher Morta Christopher. Ayun. Kinorek ko lang po kayo, sir, no offense. Hindi po siya clock, bagkos, Glock. Okay? Ayun. Yung unit, bago itabi, siguraduhin pinupunasan, wala yung excess oil, pasingawin, press lang. Dami, grabe, no? Then, yung unit, punasan, bago itabi. Unit ating ka-airsoft, Luis de Guzman. Op, Asingan, Pangasinan. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing. And syempre, ready for shipping. Ganda nito, no? Okay mga airsoft, yun lang muna for now. Sa mga nag-share po ng ating mga live video, sa mga tumutulong mag-share, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-share, pakihit nyo po yung share button para po maganda matuto, ano pa ba to, ma-educate ang ating mga ka-airsoft sa iba't ibang panig ng ating bansa. Isang napakalaking utang na loob ko po sa inyo pag na-share nyo yung ating live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinabuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yung po ang paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.